Andito po tayo sa harap ng aming bahay at gusto ko pong ipakita sa inyo itong aking mga tanim na siling Taiwan. Ayan po, sa kasalukuyan ay namumunga na po siya at meron pa pong mga sumusunod na bulaklak. Kapag ka ikaw ay nasa palengke at maghahanap ka ng siling labuyo, ito yung ibibigay sa'yo. Pero kung tutuusin, hindi po ito ang siling labuyo. Ito po ay siling Taiwan. Ang mga siling labuyo na alam natin ay yung mga maliliit, kagaya doon sa mga probinsya, yung mga ligaw lang. Okay? May mga nagtatanong bakit daw yung tanim nilang sili ay hindi nagbubunga, puro lang siya bulaklak. O kaya naman yung mga bulaklak ay nagiging kulay brown lang at nahuhulog, hindi nagtutuloy sa pagbunga. Marami pong dahilan kaya nangyayari ang ganyan. Yung hindi naman nagtutuloy sa bunga yung bulaklak, nagiging brown lang siya tapos nahuhulog na. Ang isang common reason po dito ay sobrang dilig o kaya naman sobra sa tubig. Pero kadalasan nangyayari ito kapag ka ang sili ay naka-container. Kaya kapag ka nag-uumpisa ng mamulaklak ang sili, iwasan natin na laging nagdidilig. Wait nyo muna na matuyo ang lupa bago kayo ulit magdilig. Kasi sa mga ganitong stage, medyo maselan ang sili. Nagiging marupok yung mga tangkay na pinagkakapitan ng bulaklak, kaya po siya nahuhulog. Ang isa pa pong dahilan ay kakulangan sa calcium o lack of calcium. Alam po natin na ang calcium ay nakakapagpatibay ng mga sanga ng stems ng halaman. At nakakatulong po ito kapag ka namumulaklak na ang isang halaman, magbibigay na po tayo ng calcium para matibay yung pinagkakapitan ng mga bulaklak at hindi basta-basta nahuhulog. Kahit pa patakan niya ng mga malalakas na ulan, hindi po basta-basta mahuhulog yung mga bulaklak kasi nga matibay siya. May video na po tayo paano po ginagawa ang kalpos. Kapag nakagawa na po kayo nito at nag-uumpisa ng magkaroon ng bulaklak ang mga tanim nyo, ay doon po kayo mag-a-apply ng kalpos. At dito po sa kanyang tabi, ito po ang aking talong and winding road. Ayan, nag-uumpisa na rin po siyang magkaroon ng mga bunga, pero siguro aabutin pa ito ng mga 2 linggo bago po tayo makapag-ani. Sa kasalukuyan ay meron pa rin po siyang mga bulaklak na susunod na mga magiging bunga. Ito po yung sinasabi ko, kapag ka ang talong o kaya ang sili ay naka-container, iwasan po natin yung sobrang pagdidilig o laging basa ang lupa. Kasi itong mga ito po yung nagiging marupok. Okay, kapag ka laging nakababad sa tubig ang ugat, ang una pong nadadamage niyan ito po yung unang mabubulok at syempre maglalagas na po yung dahon, hindi na po magtutuloy sa bunga yung mga talong. At syempre malaki pa rin po ang maitutulong kung tayo ay magbibigay ng calcium sa ating halaman, lalo na doon sa mga namumunga at namumulaklak. Ayan, meron pa po dito. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Sa mga susunod na linggo, meron na po akong libreng talong. Okay? Ang isa pa pong tip ay kailangan kapag ka tayo ay nagtatanim ng talong, kagaya din ng mga ibang halaman, bata pa lang ay bigyan na po natin ng mga pataba, ng mga natural na pataba na mayaman sa nitrogen. Halimbawa po dito ay yung fish amino acid, yung fermented plant juice, grass clipping tea fertilizer. At kapag malapit na po siyang mamulaklak o kaya nag-uumpisa na siyang mamulaklak, doon po tayo mag-uumpisang magbigay ng kalpos para masalubungin na agad natin yung paglabas ng mga bulaklak para mas matibay na siya. Sasabayin na rin natin po ito ng mga natural na pataba na mayaman sa potassium o ito po yung mga pataba na pampabulaklak at pampabunga. Ang una ko pong nire-recommenda ay paggawa po ng seaweed foliar fertilizer o kaya naman ay yung fermented fruit juice. Okay, at doon po sa bandang dulo, puntahan natin. Ito naman po yung aking mga tanim na okra. Pero sa kasalukuyan, nag-uumpisa pa lang po siyang mamulaklak at meron pong maliliit na bunga. Pero siguro sa mga susunod na linggo pa, makakapag-harvest tayo ng bunga ng okra. Ang pangangailangan ng okra, talong, sili at kamatis ay halos magkakapareho lang. Kapag ka nag-uumpisa na siyang mamulaklak, yun po, magbibigay po tayo ng calcium para masigurado po natin na maganda yung kapit ng mga bulaklak. Sa umpisa pa lang, kapag ka baby pa, ay magbigay na po tayo ng mga pataba na mayaman sa nitrogen. Pagkatapos nun, ay yun na po, yung sasabay na po natin ng kalpos at yung mga pampabunga, fermented fruit juice o kaya ay seaweed foliar fertilizer.
Ang mga ito po ay nakatanim sa raised bed. Okay, papakita ko lang po sa inyo. Okay, ito po ay semento. Kung mapapansin nyo, semento po siya. So, ang pinagtaniman ko ay ang ilalim niya ay semento. Naglagay lang po ako ng hollow blocks para makulong yung lupa. At doon sa loob, nagtambak ako ng lupa, naglagay ako ng mga pataba, at dito po ako nagtatanim. Ang raised bed ay considered po siya as container gardening kasi nga nakakulong yung lupa at doon po nagtatanim. Ipapakita ko na rin po sa inyo mga kapatid itong aking tanim na siling labuyo. Ito talaga yung siling labuyo na kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, ito po yung mga nasa probinsya na tumutubo lang kung saan saan kasi kinakain siya ng mga ibon. Okay, ito po ay isa sa maaanghang o pinaka-maaanghang na sili sa buong mundo. Ang tawag po dito sa English, yung tinatawag nila ay bird's eye. Okay, ito po yon. Okay, update ko na rin ito mga kapatid. Ito po yung mga tanim kong kamatis na nakatanim lang sa mga bote ng soft drinks na ipinakita ko dito sa mga nakaraang video. Ayan, kung makikita nyo po, marami po talaga siyang bunga. Kapag ka ito po ay nahinog na, siguro sa mga susunod na linggo ay gagawa po ako ng bagong video paano po magtatanim ng kamatis sa mga bote lang ng soft drinks. Ideal naman ito doon sa mga bahay na walang masyadong space. Halimbawa, isasabit nyo lang siya sa bintana o kaya naman sa kusina, meron na kayong kamatis kapag ka nagbunga. Okay, papakita po natin dito. Ayan, nakatanim po siya sa mga bote ng Coke. Kung mapapansin nyo dito, ito po yung tangkay ng kamatis, wala po siyang mga dahon. Pinagtatanggal ko po talaga yan. Kasi may mga pagkakataon na sobrang taba ng dahon, ang dami niyang dahon pero wala siyang bulaklak o wala siyang bunga. Ang nangyayari po kasi dyan, yung nutrient napupunta lang lahat sa dahon. Hindi po siya nakakarating dito sa itaas. Kaya ang nangyayari, kung magbulaklak man siya, madalang at minsan hindi pa nga nagtutuloy. So ito po yung mga tips na ipapakita po natin sa mga susunod na araw. Gagawa po tayo ng video paano magtanim ng kamatis sa bote ng soft drinks.